Hello, good morning guys. So today in this video, mag-i-install na tayo ng ating engine cover para dito sa ating Z900. Ang brand niya is GB Racing. Ito yung common na ginagamit ng mga naka Z900 na nakikita ko sa YouTube. Pakita ko sa inyo step by step. Then gagamitan kasi natin siya ng torque wrench. Yung mga masiselang tornilyo nito, yung ganito, ayan. Yung mga ganyan, ayan, yung maliliit na ganyan. Hindi kasi yan basta-basta ginagamitan lang ng wrench na kung gaano mo lang siya gusto higpitan. So merong specified torque yan para hindi siya maputol. Pagka sumobra kasi baka maputol yung bolt, or it's either maputol siya or medyo maluwang naman. Along the way, pag nagde-drive ka o nasa biyahe ka, pwede siyang matanggal. Itong torque wrench na to na ginagamit ko, itong hawak ko ngayon, is nagre-range from 5 Newton meters to 25 maximum. So I believe yung mga ganitong kaliliit na bolt, titingnan natin, makikita natin mamaya dun sa ano natin, sa guides, dun sa brochure kung anong dapat higpit nito. Mag-i-install na rin tayo ng ating full system exhaust. So yung full system exhaust na binili natin, dumating na kanina. Ito siya. Nakatago pa. Tinatago ko kasi hindi pa alam sa bahay. Yan. So madami yan. Ayan. Ayan lahat yung parts niya. Kaya mamaya pakita ko sa inyo kung paano i-install yan. And then syempre, pag-aaralan pa natin. So yun guys, nakita niyo yung mga upgrades na i-install natin. So samahan niyo ako sa video na to. Let's go! So guys, based dito sa manual na nakita ko, lahat ng bolt na gagamitin natin dito at ibabalik, meron siyang value ng torque na 11 Newton meters each. So yun ang susundin natin, yung specification nitong bolt. Saka tama naman yung sinabi ko kanina, so around 10 to 15 no, Newton meters. So uniform naman siya, lahat 11 Newton meters yung nakalagay dito.
early winter rain, just some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me high and dry. Woo! Ang lakas ng tunog, bulahaw. Mag-iikot-ikot tayo dito guys sa may Dinalupian ngayon at atin lang tetestingin yung nagbago sa performance kung meron man. Pero ano lumakas yung hatak niya lalo. Nga lang guys, napansin ko malakas yung backfire nya. So
I think kailangan nating ipatono to, pero sabi nga dun sa kasa, since nasa warranty pa ako, wag daw muna ipaparimap. So para maiwasan natin yung mga backfire na ganyan, iwasan din natin yung sudden yung sudden na pagbaba ng speed, yung pagda-downshift. Kasi pag bigla ka nagbaba ng speed, binitawan mo yung gasolina, ayun, doon lumalabas yung backfire nya. Pero so far, overall, hindi naman siya ganong maingay. Huwag mo lang siyang bobombahin ng bobombahin. Pag mababa yung RPM nya, maganda yung maganda yung tuning niya Pero pag masyadong mataas yung RPM, tapos bigla mo ring bibitawan yung throttle, doon lumalabas yung backfire. So meron tayong ways para malesen. Hindi natin siya totally mai-eliminate dahil hindi nakatono to, pero malilesen siya pag maayos yung pagpiga natin. Okay guys, nandito na tayo sa bahay ngayon. Nakauwi na tayo. Akit na tayo ng ating subdivision. So ayun po ang ating video for today. Salamat sa pagsubaybay sa ating mga installation process at ating short riding. Sa mga bago po dyan, huwag pong kalimutan mag-subscribe, saka i-like nyo rin po and i-share ang ating video. Paki-hit na rin po ang notification button para po sa mga susunod nating uploads. Maraming salamat po. Always ride safe. And God bless. Oret. Oret.